Ayan, good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon nga guys, kadarating lang po natin. Galing po ng PCC po sa Saranay. At kumuha po tayo ng mga pagkain ng ating pong mga alagang kambing. Bali guys, i-share ko po sa inyo yung ating pong binibili na pagkain na sakati po. Binibili po natin ito ng 50 pesos sa isang big kiss. Bali maganda po ito kasi pati po yung sanga ng ating binibili ay kinakain po nila. Bali guys, napier po ang ating pinakakain at ipakikita ko rin po sa inyo kung minsan walang napier, nakakakuha po sila ng mga sakate na galing sa palay. Dito po kasi sa aming lugar may mga nagtatanim po ng dry seeding, karamihan na po rito. Ang sama lang po sa dry seeding ay medyo madamo ang nangyayari, kaya minsan yung mga magsasaka po rito ay hindi na po nila naalagaan ng mabuti at sobrang kapal na po ng damo, kaya yung iba po talagang nakakapanghinayang man din, pero pinapagapas na lang po at binibigay sa mga nag-aalaga ng hayop at talagang sinasakati na po. Yung nandito po pakikita ko sa inyo, may mga ano pa, mga bunga pa ng palay na nakakapanghinayang, pero ganun talaga magsasaka. Ayan, nalulugi po sila dahil sa nakaugalian po na pagtatanim ay dry seeding, dahil sa kawalan na lang din po ng patubig, kaya ganun po ang ginagawa nung karamihan na po dito sa aming lugar. Ayan guys, itignan po natin at mamaya pakikita ko po sa inyo yung nabili kong napir at papakain po natin sa ating mga kambing. Napakaganda po ng pakain natin dahil nanggagaling po ito sa sa tabi po ng PCC sa Saranay. Yung pong PCC kasi Philippine Carabao Center po yun. Parang ano po siya, branch po siya ng PCC sa CLSU, at doon po dinadala yung ibang mga kalabaw na gatasan, at may farm na rin po sila ng taniman po ng mga pagkain ng kalabaw. At yan nga, pakikita ko sa inyo mamaya. Ito, tignan nyo muna yung ating mga pakain ngayon na damo na may palay. Ayan, check po natin. Bali guys, ito yung mga kambing natin, kumakain po sila. Ayan o. Yan, nilalagyan ko po ng yero kasi po sinasampahan po ng mga kambing natin. Ayaw na ayaw po ng kambing natin na natatapak-tapakan yung ating pong mga sakati kasi hindi na po nila yung kakainin. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na sakati po na nakuha natin kahapon. Ayan, galing po ito sa palayan. Ayan, kung makikita nyo guys, may mga palay pa ho siya. Ayan, ito po yung mga tanim na dry seeding na masyadong madamo, kaya ang nangyayari po, hindi na mapatay yung damo. Ayan guys, may mga bunga na po siya ng palay, kaya sayang po. Ayan guys, ano po, purong palay na po ito. Ayan guys, sobrang dami lang ho ng damo, kaya ganun ang nangyayari. Pinasasakati na lang po ng may-ari. Ayan, kung makikita nyo po sa likod bahay namin, dry seeding din po yan, at mapapansin nyo po na hindi siya lahat green, meron pong madilaw-dilaw, yun po yung mga damo. Ayan guys, makikita nyo po may mga damo-damo po siya. Ganyan po yung mga nangyayari sa mga sakati po na ito, na masyado na pong mas makapal na yung damo kaysa sa palay, kaya ang ginagawa po ng may-ari, pinasasakati na lamang po at binibigay po sa mga nag-aalaga ng hayop dito po sa aming lugar. Ayan guys, kita nyo po, ayan kikita nyo po madamo, ayan. At ayan nga guys, gustong gusto rin naman po ng ating mga kambing. Ayan. Ang susunod po nating ilalagay dyan, papaibabaw na lang po natin, itong kabilang pong ito ay ilalagay natin doon, para dito po natin ilalagay yung mga napier na kinuha po natin sa Saranay kanina. Ayan lipat lang po natin doon para dito po lahat yung bago. Ayan,
Sa pagkakambing po kasi mas gusto po nila yung nakasabit o kaya yung hindi po nila natatapak-tapakan, naihihian. Ayan. Para po kahit luma na po yung ating kumpay, eh kinakain pa rin po ng ating mga alagang kambing. Yan guys, oh, kita nyo dito. Ito po, oh, talagang bunga na po ng palay yung ating nakukuhang sakati dahil yun nga po na sobrang damo. Kaya hindi na po ginawan na rin po ng paraan ng may-ari na isprayhan ng pandamo, kaya lang hindi po talaga namatay yung mga damo at mas marami po yung damo kaysa sa palay. Ayan guys. Ayan guys, samahan nyo po ako at ilalagay po natin yung nakuha nating sakati ngayon at pakikita ko po yung napier na sinasabi ko na paboritong paborito po ng ating mga kambing. Ayan guys, ito po yung ating binibili ng 50 pesos ang isang bigkis. Ayan, mahaba po siya. At ito po yung napier na talagang inaalagaan po. Kung masisearch nyo po sa YouTube yung mga bupalo ng CLSU, ganito po ang kinakain. Kaya ito po, kahit mga sanga-sanga ito, kinakain po nila ito at para pong tubo sa kanilang panlasa. Yan guys, wala pong sayang dyan. Ang nasasayang lang yung mga nahuhulog sa baba na nakakatulong naman pong maging beddings po ng ating mga kambing para po hindi magputik dito po sa kanilang kulungan. Ayan guys, kitang kita nyo naman si Kaiju. Ayan, napakaganda po niya, no? Napakalaki na po niya. At yan po yung iniiwasan natin, yung akyatin nila, tapak-tapakan po yung ating mga sakati. Kaya nilalagyan po natin ng yero sa ibabaw. Ayan, focus lang po natin ng konti at kukuha tayo ng thumbnail. Ayan, oh, tignan nyo po. Pansinin nyo po na mas gusto nila yung napier kaysa po yung isang sakati na mga may palay-palay. Ayan. At mamaya-maya lang po yan, mga 30 minutes lang ay ubos na po yung napier. Talagang paborito po nila. At ang napier po ay mataas sa protina na makakatulong po sa ating mga alaga. Kaya mas una nilang kinakain. Ayan, mas sariwa po yan saka yung kahapon pa ho kasi yung yung palay-palay na may damo. Ayan guys, yung karamihan po ng ating mga kambing ay malapit na ring manganak. Baka next month po o October ay may mga anak na po rito. Ayan. Bali guys, nagsimula lang po tayo sa dalawang babae, isang lalaki. Napakarami na po nating naging kita at mga naparte dito po sa ating mga alagang kambing. Ayan, 2019 nagsimula po tayo, pandemic. 3 lamang po ang ating kambing at hanggang sa dumami na po sila at marami na po tayong naparte at naibenta. Ayan, kung mapapansin nyo po si Kaiju doon po pumesto sa mga sanga ng napier at yun po ang kakainan niya. Lagi niyang kinakain yung mga dulo po, mga sanga ng napier. Ayan, kung mapapansin nyo po talagang crowded na po sila dito sa kanilang ranging area at balak ko po magdagdag pa ng isang kainan para yung maliliit po ay hindi masyadong mahirapan. Ayan, oh, maglalagay po tayo doon pagka po tayo nagkapera. Maglalagay pa po tayo ng isang kulungan ay isang kainan kako sana para po yung maliliit ay hindi nahihirapan. Ayan guys, share ko lamang po sa inyo yung sitwasyon at diskarte po ng pagkakambing namin dito sa Nueva Ecija. Ganito lamang po yung aking paraan ng pagkakambing kasi wala naman po akong magandang pabahay sa kanila, kaya backyard lamang po ako na nag-aalaga. Kaya ganito po yung sitwasyon ng aking mga kambing. Sana po kung kayo ay may suggestion, comment lang po kayo sa ibaba para po mabasa natin at may apply po natin dito po sa ating backyard na pag-aalaga ng kambing.
Ayan po, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po yung ating video at sana po may natutunan kayo lagi dito sa ating backyard. Although hindi naman po tayo professional sa pag-aalaga ng mga hayop, sinishare ko lamang po yung konti kong kaalaman sa inyo nang meron din po kayong may apply sa inyong mga alaga. Hindi lamang po sa kambing at sa mga pabo, bibi. Diyan po nagsimula ang ating channel at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panunood po ng ating channel at happy farming po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po at paalam na po.